Ang kwento ni Tomby. Nang mga panahong ito, 18 anyos pa lamang si Eleanor. Pero nagdadalang tao na ito. 6 na buwan na ang kanyang tiyan kaya nahihirapan na rin siyang kumilos. Palagi na lang itong nasa bahay buong maghapon. Kasama niya sa munting kubo ang mister. Kaya nga lang, tuwing gabi ay umaalis ito para mangisda. Malapit ang tahanan nila sa dalampasigan. Kaya tuwing umuuwi ang asawa na si Rene ng madaling araw, alam niya kung sino ang kumakatok sa pinto. Magmula nang magbuntis si Eleanor, bumukod na siya sa kanyang mga magulang. Dahil tutol ang mga ito sa relasyon nila ni Rene. Gusto ng mga magulang na makatuluyan niya si Brandon. May kaya sa buhay kaya doon boto ang ama't ina. Pero sa sarili ni Eleanor, hindi naman sukatan ng pera ang pag-ibig. Kaya kahit payak na pamumuhay lamang ang kayang ibigay ni Rene, ito ang pinili niyang maging kabiyak. At isa pa, ayaw niya kay Brando. Dahil tila may tinatago itong lihim. Kung ano man yon ay hindi niya alam. Sa 6 na buwan na pagtira malapit sa dalampasigan, naging maayos naman ito para sa kanya. Sanay naman si Eleanor sa ganong pamumuhay. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog si Eleanor ay bigla siyang nagising dahil may kumatok ng malakas sa pintuan. Naalimpungatan siya sa ingay ng pagtahol ng aso nilang si Nonoy. Kaagad namang bumangon si Eleanor. Kaya nga lang, nagtaka ito nang makita ang orasan. 11:00 pa lamang ng gabi. Sa isip ni Eleanor, mukhang napaaga yata nang uwi si Rene. Babangon na sana ito para buksan ang pinto. Pero nakaramdam siya ng biglang pagkabog ng dibdib. Nang mapagtantong bakit nga ba tinatahulan ni Nonoy si Rene. Yung tahol pa naman ng alaga ay tila galit na galit. Na para bang may hindi kilala. Kaya naman hindi na tinuloy ni Eleanor ang pagbukas ng pinto. "Sino yan? Ikaw na ba yan, Rene?" Tanong ni Eleanor. Pero hindi kagad sumagot ang taong nasa labas ng tahanan. Patuloy pa rin ito sa pagkatok sa pintuan. Hanggang sa napikon na si Eleanor nang malaman na hindi ito ang mister. "Sino ka ba, ha? Kung may kailangan ka man, magsalita ka. Hindi yung basta-basta ka lang mangiistorbo ng natutulog. Punyeta ka." Wika ni Eleanor. Ngunit wala pa rin siyang natanggap na sagot. Pero hindi nagtagal. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig itong humahalakha. Boses ng isang lalaki. Pero sobrang lalim at nakakapanindig balahibo. Ramdam niya na hindi ito ordinaryong tao. Kaya kinuha ni Eleanor ang nakasabit na sundang sa dingding. Pinalo niya sa mesang yari sa tabla para takutin ang nilalang. "Subukan mo lang pumasok, demonyo ka. Pagpipira-pirusahin ko yung katawan mo." Banta ni Eleanor. Natahimik naman ang nilalang.
hanggang sa nakarinig na lang siya ng pagaspas na malaking ibon at huni ng wakwak. Lumipad na ito palayo. Doon lang nakahinga ng maluwag sa Eleanor. Pero hindi pa rin siya nagpakampante. Patuloy pa rin sa pakikiramdam. Subalit sa awa ng Diyos, hanggang doon lamang ang naganap. Naalaman rin niya na wala na yung elemento dahil tumigil na sa pagtahol ang kanilang aso. Lumipas pa ang mga oras at umuwi na ang asawa. Mabuti na lang, nagpakilala ito habang kumakatok. Kagad niya itong pinagbuksan at nilahad ang naganap kanina. Totoo ba yun, mahal? Inaaswang ka? Kaya pala sobrang namumutla ka eh. Tanong ni Rene. Oo, mahal. Tinatahulan niya kanina ni Nonoy eh. Alam kong aswang yun. May nakwento sa akin dati yung lola ko eh. Pagsapit daw ng 6 na buwang pagdadalang tao ng isang babae, doon na magpaparamdam yung mga aswang. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako nang marinig ko yung tawa nun eh. Maglagay kaya tayo ng asin sa palibot ng bahay? Yung asin na ginagawa natin? Suhestyon ni Eleanor. Medyo hindi pa naniniwala noon si Rene. Dahil sa kanilang lugar, wala namang ganong klase ng nilalang. Para sa kanya ay kwentong bayan lamang yon. Sinabihan pa niya sa Eleanor na baka isang lasing lang na napadaan sa kanilang tahanan. Marahil ay nakursunadahang katukin ng pinto. Pero para na rin sa seguridad ni Eleanor, naglagay nga sila ng asin sa palibot ng kubo. At matapos yon, nahiga na sila dahil 4:00 pa lang ng madaling araw. May 2 oras pa sila para matulog. Kinaumagahan, sabay silang nagising. Yung ginagawa ni Rene tuwing umaga ay ang pagpunta sa palengke para ibenta ang mga nahuli. Pero ng mga sandaling yon, sumama si Eleanor sa kanya. Takot na itong maiwanan ng mag-isa sa tahanan. Matapos maibenta ang huli sa kanilang suki, namalengke sila para sa kanilang pagkain. Habang bumibili ng bigas, biglang sumakit ang tiyan ni Eleanor. Napansin naman ito ni Rene. Nakita niyang namimilipit ang misis habang hawak ang tiyan. Bakit? Anong nangyayari? Mahal? Tanong ni Rene. Pero bago pa makasagot si Eleanor, biglang may nagsalita sa kanilang likuran. Pamilyar kay Eleanor ang boses kaya't nilingon niya ito. Hindi nga nagkamali ang hinala, sapagkat naroon si Brando, yung dati niyang manliligaw. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Tanong ni Eleanor, sapagkat nakangiti ito nang nakakaloko nang tawagin siya. Anong kailangan ko? Ikaw at ang dinadala mo. Dahil napakasarap ng amoy nyo. Nakakatakam at nakakapaglaway. Tugon ni Brando habang tumatawa ng napakalakas. Narinig naman ni Rene ang sinabi ng lalaki. Sa lahat ng ayaw niya, yung binabastos ang misis. Kaya nilapag niya muna yung isang supot ng bigas at dali-daling nilapitan si Brandon. Tinanong niya ito kung bakit binabastos ang asawa.
Pero nakakalokong pagngisi lang ang sinagot nito sa kanya. Lalong napikon si Rene. Kaya nagbitaw siya ng solidong suntok sa mukha ni Brando. Kaya lumagapak ito sa lupa. Punyeta ka pare, ano bang problema mo? Tanggapin mo na lang ako ang pinili ni Eleanor at hindi ikaw. Sa oras na makita ulit kitang binastos mo yung asawa ko, lulumpuhin na kitang hayop ka. Wika ni Rene. Pero lalong natawa si Brando habang nakadapa pa rin sa lupa. Rene. Alam kong kilala mo ko. Pero hindi mo pa ako lubos nakakilala. Marami akong kayang gawin na hindi mo kaya. Dahil sa ginawa mong pagsuntok sa akin, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Siguraduhin yung ligtas kayo tuwing gabi. Tugon ni Brando habang patuloy pa rin sa pagtawa. Kagad naman itong tumayo at nilisan ang palengke. Lulusubin pa sana ito ni Rene. Pero pinigilan na siya ni Eleanor. Kaya't naghunos dili na lamang siya at niyaya ang misis na umuwi. Napag-usapan nila sa loob ng tahanan kung ano ang binabalak ni Brando at nagawa pang magbanta. Kaya medyo nabahala sa Eleanor. Pero ang sabi ni Rene, huwag itong mangamba dahil baka hanggang salita lang yung lalaking yun. Nang mga sandaling ito, wala pa silang kaide-ideya kung ano ang meron sa lalaki. Hanggang sa isang gabi, doon na natuklasan ni Eleanor ang tunay nitong pagkatao. Habang natutulog at wala noon si Rene sa tahanan, bigla siyang naalimpungatan. May narinig siyang kumakaluskos na malakas sa kanilang pawid. Pagkatapos, lumulundo ito na para bang may nakasampa. Kaya alam niya na merong tao roon. Muli siyang nakaramdam ng kaba sa dibdib. Nagsitayuan rin ang mga balahibo sa buo niyang katawan. Narinig niyang tinatawag siya nito. Dito niya nabusesan ang nasa bubungan. Walang iba, kundi si Brando. Hindi niya akalain na yung aswang na gumagambala sa kanya noong nakaraan at si Brando ay iisa. Kahit nanginginig sa takot si Eleanor, lalo't binawasak na nito ng pakunti-kunti ang pawid. Nagawa pa rin niyang sigawan at tanungin si Brando. Lumayas ka dito, Brando. Kung hindi mo gagawin yun, ipagkakalat ko kinabukasan na isa kang aswang. Hayop ka. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Tanong ni Eleanor. Pagkasabi ni Eleanor, narinig niyang umangil si Brando. Tumigil na ito sa pagwasak ng bubungan. Pero nagulat si Eleanor sa nakita. Paano ba naman? May tumatagos na malapit na likido sa pawid at sa kanyang palagay. Laway ito ng aswang. Tanggap ko nang hindi ka na kailanman mapapasakin. Pero kukunin ko yung dinadala mo. Yan ang magpapalakas ng aking katawan. Sige, ipagkalat mo sa lahat ang lihim ko. Pero nakakasigurado kong wala namang maniniwala sa'yo eh. Lalabas lamang na isa kang baliw. Wika ng nilalang habang tumatawa. Nagpatuloy ulit ito sa pagbaklas ng bubungan. Hindi nagtagal.
Unti-unti nang nasisilayan ni Eleanor na nagkaroon na ng butas ang pawid. Hanggang sa maaninag niya ang mukha ng isang impakto sa butas. Itim na itim ang balat. Litaw ang naglalakihang ngipin sa bibig at pulang-pula ang mga mata. Hanggang sa napansin niyang bumuka ang bunganga at inilabas ang malasinulid nitong dila. Marahang bumababa sa muumbok niyang tiyan. Nang mga oras na yon, tahol ng tahol ang kanilang aso. Pero hindi talaga nagpaawat ang nilalang. Subalit mabilis na kumilos si Eleanor. Bumangon siya at kinuha ang sundang. Tatagpasin niya sana ito, pero kagad itong inangat ng nilalang. Hanggang sa makarinig sa Eleanor ng pagaspas ng mga pakpak. Sa palagay ni Eleanor, palayo na ang aswang. Pero grabe yung tinamong trauma ni Eleanor. Nanginginig pa rin ang buong katawan habang pinagpapawisan ng malamig. Nung makauwi na ang mister, kagad niyang kwinento ang pangaaswang sa kanya ni Brando. Hindi rin lubos akalain ni Rene na aswang pala yung lalaking yon. Biglang nakaisip si Rene ng paraan para magkaroon ng seguridad sa Eleanor kapag wala siya. Noong umagang yon, meron silang pinuntahan na kamag-anak ni Rene. Mas liblib ang lugar na yon at may kalayuan. Sa harapan pa lamang ng tahanan, iba na ang pakiramdam ni Eleanor sa bahay. Tila may kakaibang puwersa na nakapaligid sa lugar. Pagkatok ni Rene, kaagad silang pinagbuksan ng isang matandang babae. Nakaitim na belo at amoy usok ng tabako. Nabanggit naman ni Rene ang kanilang sadya. Kaya pinapasok sila ni Manang Orduha. Ito ang pangalan ng matandang babae. Ito ang nakababatang kapatid ng lola ni Rene. Ano ka mo po? Inaaswang yung asawa mo. Talaga bang agresibo yung aswang na yon? Tanong ni Manang Orduha. Inilahad naman ni Rene sa kanyang lola kung gaano kaagresibo ang aswang. Dahil sa nalaman ng matanda, napagpasyahan itong manatili muna sa tahanan ng mag-asawa para may kasama si Eleanor sa mga oras na wala si Rene. At sa bawat gabing kasama ni Eleanor si Manang Orduha, hindi na nagpaparamdam yung aswang sa kanya. Subalit dumating ang isang umaga. Habang tulog si Eleanor, ginising siya ni Manang Orduha. Nakita niya na may hawak na isang pirasong papel ang matanda at iniabot sa kanya. Kaya kagad niya naman itong kinuha. Napag-alaman niya na galing pala ito kay Brando. Pinagbabantaan na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Bahagyang nangamba si Eleanor. Pero pinakalma naman siya ni Manang Orduha. Huwag kang mag-alala, iha. Pagtangkaan niya lang ulit kunin ng sanggol, may paglalagyan siya sa akin. Wika ng matanda. Mag-iisang buwan na rin noon magbuhat ng tumira sa kanila si Manang Orduha. Pero wala pang alam si Eleanor sa tunay na pagkatao ng matanda. Teka, Manang Orduha, paano niyo po magagawang pigilan ng aswang gayong isa lang po kayong pangkaraniwang tao? Tanong ni Eleanor. Sinabi ni Manang Orduha sa kanya na malalaman rin niya sa takdang panahon. Lumipas pa ang ilang araw at gabi. Subalit hindi na nagparamdam si Brando.
Ngunit pagsapit ng linggo ng gabi, dito nila naranasan ang hindi malilimutang pangyayari. Siya nga pala, nang mga sandaling yon ay hindi nangisda si Rene, sapagkat pahinga niya tuwing linggo. Habang natutulog, naalimpungatan si Eleanor nang merong maramdamang malamig na bagay lumapag sa tiyan. Ang akala niya ay ipis pero napakadulas sa pakiramdam. Kaya kahit inaantok, tinignan niya pa rin kung ano yon. Ganun na lamang ang pagkagulat nang makita kung ano ang bagay na nasa tiyan. Dila ito ng aswang na halos kasing nipis lang ng sinulid. At matingkad ang pagkaitim ng kulay. Kaya naman hinampas ito ni Eleanor habang sumisigaw. Dahil sa nilikang ingay, nagising sina Rene at Manang Urduha. Sumisigaw siya ng paulit-ulit at napakalakas. Bumangon si Rene at kinuha ang sundang na nakasabit sa dingding. Kaya nga lang, natigilan siya nang mabuwal ang bubungang pawid. Hanggang sa tuluyang makapasok ang aswang. Mukhang impakto at pulang-pula ang mga mata. Inundayan ni Rene ng tagaang nilalang. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Gumanti ng kalmot ang aswang at natamaan si Rene sa balikat. Nabitawan niya ang sundang at nagpadausdos sa sahig. Babangon pa sana si Rene. Ngunit namatay yung ilaw ng gasera. Kaya napasigaw sa takot si Eleanor. Mahal, nandito siya. Malapit sa akin. Nararamdaman ko siya. Wika ni Eleanor. Kaya naman pinuntahan ni Rene ang lugar kung saan niya naririnig ang boses ng misis. Nang mahawakan niya ang nilalang, kagad niya itong tinaga ng buong puwersa sa katawan. Natamaan ito ni Rene. Subalit ramdam niyang napakatigas ng katawan na parang isang kahoy. Samantalang si Manang Urduha naman, naririnig nilang nagdarasal ng mahina. Hanggang sa nakakita sila ng liwanag dahil nagsindi ng kandila ang matanda. Sa pagkalat ng liwanag, wala na roon yung aswang pero nakakita sila ng mga patak ng dugo sa sahig. Nangangahulugan lang na nasugatan ito ni Rene. Nang makita naman yon ni Manang Urduha, hiningi nito ang itak kay Rene. Ano naman pong gagawin niyo dito sa itak, Lola? Tanong ni Rene. Ibabaon ko yan sa lupa. Dahil nakasugat yan ng isang aswang. Yan ang tanging paraan upang mamatay ang nilalang. Sa oras na ibinaon yan sa lupa ng ilang araw, yung sugat ay hindi na maghihilom. Patuloy ito sa pagnanaknak at yan ang kanyang ikakamatay. Tugon ni Manang Urduha. Kaya naman kagad itong binigay ni Rene. Alam niyang merong malalim na kaalaman ang kanyang lola sa ganitong bagay. Kaya lubos siyang nagtiwala. Matapos makuha ni Manang Urduha ang itak, nag-orasyon ito habang hawak ang medalyon. Pagkatapos, lumabas ang matanda at binaon sa lupa ang itak. Magmula nang masugatan ni Rene ang aswang, hindi na ito naging agresibo tuwing gabi. May mga sandaling sumasakit na lang ang tiyan ni Eleanor. Pero may binibigay na isang uri ng langis si Manang Urduha na pinapahid sa tiyan. Nawawala namang kagad ang pagkirot ng tiyan ni Eleanor. Pero kapag wala ang kanyang asawa at nasa laot,
Naaamoy ni Eleanor gabi-gabi na para bang may nabubulok na kung ano sa labas. Tila patay na daga na hindi niya maintindihan. Sa tuwing nagigising at naaamoy yon, nakikita niya nagising si Manang Orduha at tila nakikiramdam kagaya niya. Kapag naaalimpungatan dahil sa amoy, panakanakang tumatahol rin ang aso. Hindi maiwasan ni Eleanor na mahiwagaan. May mga pagkakataon pa nga na gusto niyang silipin ang labas para tignan kung saan nanggagaling ang mabahong amoy. Pero kagad siyang pinipigilan ni Manang Urduha. Huwag kang sisilip sa sewang ng dingding, iha. Matatakot ka lang sa makikita mo. Wika ni Manang Urduha. Ano po bang nangyayari, Lola? Halos mag-iisang linggo ko na rin pong nalalanghap yung nakakasulasok na amoy na yun eh. Hindi po talaga ako makatulog kapag naaamoy ko yun. Dagdag pa yung ingay ng aso na para bang may nakikita sa labas. Tugon ni Eleanor. Natahimik saglit ang matanda. Pero hindi nagtagal ay sumagot na ito. Halos hindi siya makapaniwala sa nalaman. Sobra siyang kinilabutan nang marinig ang pahayag ni Manang Urduha. Sinabi nito na galing yun sa nagnanaknak na sugat ni Brandon. Tumalab na sa kanya ang ginawang ritual. Gabi-gabi itong bumibisita sa kanila sa pag-asang makuha ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahil yun ang magpapahilom sa nabubulok nitong sugat. Dagdag pa ni Manang Urduha. Mukhang wala ng pag-asang mabubuhay pa si Brandon. Kahit hindi ko siya tinitignan, iha. Sa amoy pa lang ng kanyang sugat ay alam kong malala na yon. Malalaman mo kagad na mukha na siyang bangkay at inaagnas. Yan ang kahinaan ng mga aswang, iha. Sa oras na masugatan ng itak ang aswang, kinakailangan na ibaon nito sa lupa para mapatay mo ang nilalang. Dagdag pa ni Manang Urduha. Lumipas pa ang ilang araw. Hanggang sa kumalat ang balita na merong inaagnas na bangkay ng lalaki na natagpuan sa talahiban. Kaya nang makarating sa kanila ang balita, pinuntahan kagad nila ang lugar. Halos masuka si Eleanor nang masilayan ang bangkay ni Brando. Tama nga ang sinabi sa kanya ni Manang Urduha. Wakwak na ang tiyan nito at nangangamoy. Pinipesta na rin ng pagkarami-raming uod ang buong katawan. Kaya naman, iniuwi na lang siya ni Rene sa tahanan. Baka matroma pa ito sa kanyang nasaksihan. Magmula nang malamang patay na si Brando, hinugot na ni Manang Urduha ang nakabaon na itak sa lupa. Naiiwan na ring mag-isa sa Eleanor sa kanilang kubo kapag nasa laot si Rene. At sa kabutihan ng Diyos, wala nang nanggugulo sa kanya gabi-gabi. Wala na siyang kinakatakutan at pinangangambahan na baka siya'y aswangin. Makaraan pa ang ilang buwan. Naisilang na ni Eleanor ng ligtas ang kanilang panganay na supling na malusog na batang babae. Malaki ang pasasalamat niya kay Manang Urduha at ginawa nito pagbaon sa lupa ng itak. Sa lugar ng Iloilo, naninirahan ang binatang si Fidel. Masipag at madiskarte ito sa buhay. Kaya maraming kababaihan ang nagkakagusto sa binata. Ngunit isa lang ang babaeng iniibig ni Fidel.
Si Faye, ang anak ng antengerong si Magnacio. Gaya ni Fidel, masipag ang dalaga at masunurin sa mga magulang na hinahanap ni Fidel sa isang babae. Ngunit ang iniibig na dalaga ay tila ba Maria Clara ang postura at kilos dahil napaka-istrikto ni Mang Nasyo. Kahit nasa tamang edad na, hindi ito pinapayagan ng ama na magkanobyo, lalo na kung hindi naman nila lubusang kilala. Marami na ang nagtangkang manligaw sa dalaga, ngunit bigo lamang sila na makuha ang matamis na oo nito dahil kagad itong hinaharangan ni Mang Nasyo. Habang si Fidel naman, hindi muna niligawan ng iniibig. Iba ang taktika nito para makuha ang pag-ibig ng minamahal at makamit ang tiwala ng ama ng dalaga. Inumpisahan nito sa pagiging malapit kay Mang Nasyo at palaging pinapakita sa ama ng sinisinta na karapat-dapat siya. Fidel, palagi ka na lang nandito sa tahanan namin. May gusto ka ba sa anak ko? Baka mamaya kinukuha mo lang ang loob ko para masungkit ang matamis na oo ng aking anak. Wika ni Mang Nasyo. Napakamot naman sa batok si Fidel. Sa totoo lang po, gusto ko talaga si Faye, Mang Nasyo Pero ayoko naman pong madalian ang lahat. Gusto kong makilala muna siya at makilala niyo muna ako. Kapag minadali po at hindi pinaghirapan, mabilis din pong mawawala Tugon ni Fidel. Napangiti naman si Mang Nasyo. Yun ang sagot na nais niyang marinig. Natuwa naman si Faye dahil alam niyang panalo na si Fidel sa puso ng ama. Lingid sa kaalaman ng binata, matagal na din itong iniibig ng dalaga. Iba ka talaga sa lahat, Fidel. Kaya siguro araw-araw napapangiti mo itong anak ko Ay, kabataan nga naman. Wika ni Mang Nasyo. Nagkatinginan naman ang dalawa at kapwa nahiya sa isa't isa. Nagpatuloy sa pagtulong sa mag-ama ang binata at naging totoo ito. Habang tumatagal, mas lalong nakikilala ni Fidel ang mag-ama at naging malapit sa mga ito. Mang Nasyo, bakit po ba napakahigpit niyo kay Faye? Nasa tamang edad naman po siya. Meron po ba kayong dahilan? Hindi ka naman po magkakaganyan kung wala pong malalim na dahilan Tanong ng binata. Wala si Faye na mga oras na yon dahil nasa palengke ito at inutusan ng ama. Kinuha ni Fidel ang tsansa na yon para makausap ng masinsinan si Mang Nasyo. Nais ng binata na malaman ang dahilan ni Mang Nasyo sa paghihigpit sa dalaga. Matalino ka, Fidel, at marunong kang mag-obserba sa paligid mo. Isa sa katangian ay nahanap ko. Alam ni Faye ang dahilan ko sa paghihigpit ko sa kanya. Bukod sa nag-iisa ko siyang anak, si Faye na lang ang alaala ko sa aking yumaong asawa. At gusto ko na ang lalaking makakasama ng aking anak handa sa buhay na meron kami. Tugon ni Mang Nasyo. Napakunot ang noo ng binata. Buhay na meron kayo? Ano po ba ang dapat paghandaan? Alam naman ng lahat na antingero ka. Palaging nasa delikado talaga ang buhay. Muling tanong ni Fidel. Ikaw, Fidel,
Ano ang kaya mong gawin para sa anak ko? Hindi lang basta ang tengero ang tulad ko dahil may sikreto pa ang pamilya ko. Mapagkakatiwalaan ba kita? Tugon ni Mang Nasyo. Matagal mo na po akong kilala, Mang Nasyo eh. Simula nang lumipat kayo dito sa baryo natin. Kilala mo na ako at marami ka nang sinabi sa akin na kailanman. Walang nakaalam nun at hindi nakalabas kahit kanino. Wika ni Fidel. Napagtanto ni Mang Nasyo na tama ang sinabi ng pinata. Nag-aalinlangan man. Ngunit alam ni Mang Nasyo na hindi naman siya pagtataksilan ng binata dahil gaya nga ng sinabi nito. Matagal na niya itong kilala. Sa bagay, tama ka. Sa totoo lang, Fidel, aswang ako pero si Faye, hindi pa tuluyang nagiging kagaya ko. Dahil pinipigilan ko yon. Fidel, pinagkakatiwalaan kita sa sekretong ito. At hindi lang yon. Dahil ang asawa ko ay hindi namatay dahil sa sakit, kundi dahil pinaslang siya ng mga kaaway namin ng aswang. Ang hidwaan sa nakaraan ay hindi pa tapos. Dahil uubusin ko ang lahi nila dahil sa ginawa nila sa aking asawa. Kaya gano'n na lang ako kahigpit kay Faye. Dahil ayoko na malaman ng iba ang aming sekreto na maaaring ikapahamak ng aking anak. Wika ni Mang Nasyo. Saglit na natahimik si Fidel. Iniisip kung tama ba ang narinig at ilang sandali pa. Doon lang siya nakabalik sa ulirat. Huwag po kayo maglala. Dahil ang sekreto niyo ay ligtas sa akin. Pero hindi naman po kayo nang bibiktima dito sa baryo natin, di ba? Tanong ni Fidel. Oo naman, Fidel. Kailanman ay hindi ako ng biktima dito sa baryo natin. Dahil hindi ako kumakain ng sariwang karne ng tao. At kita mo naman, di ba? Marami akong alagang hayop dyan na pagkain namin ng anak ko. Tugon ni Mang Nasyo. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang binata. Alam ko naman po na hindi nyo magagawa yun eh. Pero Mang Nasyo, kung may kaaway po kayo, ibig sabihin, nasa panganib ang buhay nyo ni Faye. Wika ni Fidel. Napatango naman si Mang Nasyo. Kaagad tinanong ni Fidel kung ano ang maaari niyang gawin upang protektahan ang minamahal. Huwag kang mag-alala, Fidel. Dahil ngayong alam mo na ang aming lihim. Tuturuan kita ng mga kaalaman sa pakikipaglaban sa anumang nilalang. Ihanda mo na ang sarili mo dahil pagsapit ng kabilugan ng buwan. Susugo dito sa baryo natin ang aming mga kaaway. Panigurado, maraming inosente ang madadamay kaya ngayon pa lang. Dapat maghanda na tayo para maunahan natin sa pagsugod ang mga kaaway. Susugurin natin ang kanilang kuta para wala nang madamay pa. Tugon ni Mang Nasyo. Napatango naman si Fidel. Desidido ito na matuto para sa mahal. Wala din naman siyang pamilya kaya wala siyang dahilan para mag-alinlangan. Naging parte na ng buhay niya ang mag-ama. Tanggap niya ito at kung ano ang tunay na pagkatao nila. Matapos ang pangyayaring yon, inihanda na ni Fidel ang sarili para sa pagtuturo sa kanya ni Mang Nasyo. Nalaman ni Faye na alam na ni Fidel ang tunay nilang pagkatao. Natuwa ito dahil hindi sila hinusgahan ng binata.
Salamat nga pala sa pagtanggap ng pagkatao namin. Dati ko pa iniisip kung may tatanggap pa sa amin pero natuwa ko. Hindi mo kami hinusgahan kaagad. Hindi tulad ng iba na hinusgahan kaagad ang tunay naming pagkatao. Kahit hindi naman nila alam ang totoo at wala pa silang napapatunayan. Wika ni Faye. Hindi mo naman masisisi ang iba, Faye, kung ganun ang iniisip nila sa inyo. Wala eh. Ganun ang sabi-sabay patungkol sa inyo. Pero depende naman yun sa tao kung ano ang gusto nilang paniwalaan kagaya ko eh. Kailangan lawakan ng pag-iisip para hindi maging mahirap ang pagtitiwala. Ano naman kung aswang kayo? Bakit gaya ng normal? May puso din naman kayo, di ba? Nalulungkot, umiiyak, nasasaktan at higit sa lahat, marunong din magmahal. Sabi nga na matatanda, di baling magkaroon ka ng kapitbahay na aswang dahil hindi ka tataluhin kaysa sa magnanakaw. Dahil wala naman silang sinasanto eh. Tugon ni Fidel. Napangiti naman si Faye sa sinabi ng binata. Sa mundong puno ng mapanghusgang tao, nagpapasalamat ako dahil naging parte ka ng buhay namin at nakilala kita. Wika ni Faye. Narinig ni Mang Nasyo ang lahat ng sinabi ng binata. Alam niya na si Fidel na nga ang karapat-dapat para sa anak. Ngunit ang pagmamahala na nagsisimula pa lamang, mauudlot pala ng nagbabadyang kapahamakan. O Fidel, handa ka na ba sa ating pagsasanay? Matagal kong pinagandaan ang araw na ito. Tuturuan lamang kita ng paraan ng pakikipaglaban at kapag dalubhasa ka na, pupunta tayo sa kumpare ko para kumuha ng mga gamit panlaban sa mga aswang at proteksyon laban sa tulad namin. Wika ni Mang Nasyo. Inumpisahan na nito ang pagtuturo sa binata. Mabilis lamang natuto si Fidel dahil matalino ito at desididong matuto. Matapos ang mahigit 3 linggo na pagsasanay, naging dalubhasa na sa pakikipaglaban ang binata. Hanggang sa pumunta na ito sa tahanan ng kumpare ni Mang Nasyo na si Mang Leo. Isang albularyong dalubhasa sa pakikipaglaban sa masasamang aswang. Ikaw ba ang binatang tinutukoy ng aking kaibigan na umiibig sa aking inaanak? Handa ka na ba maging kagaya nila? Wika ni Mang Leo. Nakangiti ito ng nakakaloko habang nakatitig kay Fidel. Wala naman po sa akin kung maging kagaya nila ako eh. Ang mahalaga lang po sa akin, makasama ko si Faye at masigurado na hindi siya mapapahamak. Tugon ni Fidel. Napangiti naman ang matanda. Baka naman sinasabi mo lang yan dahil mahal mo ang inaanak ko. Madami namang mas maganda kaysa kay Faye. May oras ka pa para umatras. Dahil 3 araw na lang, nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Wika ni Mang Leo. Mariin namang umiling si Fidel. Hindi ko naman po minahal si Faye dahil maganda siya eh. Minahal ko siya dahil mabuti siya at hindi kagaya ng iba. Handa akong gawin ang lahat para lang sa kanya. Tugon ni Fidel. Muling napangiti ang matanda. Totoo nga ang sinasabi ng kumpare ko. Tapat at totoo kang binata. Mapalad si Faye dahil may gaya mong umibig sa kanya. Kahit hindi siya normal na tao. O siya ito,
sa Tour Coronados at San Benito. Mga medalyon niya na may basbas ng simbahan na mabisang panlaban sa aswang. Huwag mo yan ipapakita kay Nasyo dahil takot din sila dyan at higit sa lahat. Ito ang buntot page. Matagal ko na itong kasama sa pakikipaglaban sa aswang. Siguro 20 na ang napatay ko gamit yan. Wika ni Mang Leo. Kaagad niyang inabot ang mga ito sa binata. Nabanggit na po sa akin ni Mang Nasyo kung gaano kakagaling sa pagtugis ng mga aswang. Kaya nais ko po sana magpaturo sa iyo dahil alam kong malakas ang aming mga kalaban. Tugon ni Fidel. Ngunit niruwang ka na ni Nasyo. Hindi pa ba sapat yon? Madaming kaalaman si Nasyo at sigurado kung lahat ng tinuro niya ay sapat na para manalo kayo. Tanong ni Mang Leo. Alam ko po pero gusto ko pang madagdagan ng kaalaman ko eh. Nais ko po, sapat po ang kaalaman ko para masugpo ang masasamang aswang. Para maprotektahan ko po si Faye. Ayoko pong magpakampante. Hindi po naturo sa akin ni Mang Nasyo yung mga ritual na panlaban sa aswang. Kaya nais ko po sanang turuan niyo ko. Tugon ni Fidel. Napatango naman si Mang Leo. Bueno, kung desidido ka talaga na matuto, tuturuan kita at sana gamitin mo sa kabutihan ng aking ituturo. May 3 araw na lang tayo para magsanay. Sana ay mabilis kang matuto para umabot tayo. Wika ni Mang Leo. Inumpisahan na ni Mang Leo ang pagtuturo kay Fidel at gaya ng inaasahan. Mabilis itong natuto. 2 araw pa lamang ay gamay na ng binata ang mga dasal at ritual kaya namangha sa kanya si Mang Leo. Hindi nito inaasahan na ganun kabilis matuto ang binata. Maraming salamat po sa pagtuturo, Mang Leo. Babaunin ko ang lahat ng tinuro at binilin mo sa akin. Makakaasa kang gagamitin ko sa kabutihan ko ang mga kaalaman ko. Wika ni Fidel. Masaya ako na makasama ka kahit na sa maikling panahon. Gabayan nawa kayo ng poong may lika. At nawa ay magtagumpay kayo sa inyong pakikipaglaban. Tugon ni Mang Leo. Marami itong natutunan kay Mang Leo. At lahat ng yon ay gagamitin niya sa pag-ubos sa lahi ng mga masasamang aswang. Nang makabalik sa tahanan ng mag-ama, maraming baon na kwento si Fidel at namiss niya ang dalaga. Mukhang natawa ka sa pananatili sa bahay ng kumpare ko. Kamusta naman ang pananatili mo doon? Tanong ni Mang Nasyo. Napakarami ko pong natutunan kay Mang Leo. Gagamitin ko po lahat yun sa pakikipaglaban natin. Handa na po ako sa labang susuungin natin. Ubusan na po ito ng lahi. Wika ni Fidel. Nagulat si Faye sa narinig. Ama, ano po bang ibig sabihin ni Fidel? Isasama mo po ba siya sa pagsugod natin sa kuta ng mga aswang na kalaban natin? Tanong ni Faye. O Faye, sasama ako sa inyo kaya nga tinuruan ako ni Mang Nasyo at Mang Leo para maging handa sa laban. Ayoko naman na pabayaan kayong dalawa lalo ka na. Hindi ako mapapakali lalo na't alam ko mapanganib yon. Huwag mo na akong isipin. Sapat na ang kaalaman na meron ako para makipaglaban. Paliwanag ni Fidel. Matapos ang pag-uusap na yon,
Gumawa na ang mga ito ng plano para sa kanilang pagpunta sa kuta ng kalaban. Matapos magplano ng gabing yon, kaagad sumugod ang tatlo. Gumawa ng ritual si Fidel upang hindi malaman ng mga aswang ang kanilang pagsugod. Ngunit masyadong minaliit ni Fidel ang mga kalaban. Dahil ang ritual na ginawa niya ay hindi tumagal. Dahil nasira yon ng pinuno ng mga aswang at nalaman ng mga ito ang kanilang pagkilos. Aba, ang tapang niyo para sumugod sa aming kuta. Gayong tatlo lamang kayo. Minadali niyo lang ang inyong kamatayan. Wika ng pinuno. Wala ka pa ding pinagbago, Peter. Hanggang ngayon, hambog ka pa din at walang pagbabago. Tignan natin yung paghahambog mo. Huwag kang magtago sa likod ng mga alalay mong aswang. Tugon ni Mang Nasyo. Natawa naman ang pinuno ng mga aswang. Ang lakas din naman ng loob mo na hamunin ako. Alam mo na hindi mo ko kayang talunin. Kaya huwag kang magmalaki sa akin. Wika ng pinuno. Ako ang tatalo sa'yo. Magpakita ka at huwag kang magtago sa mga alalay mo. Kung matapang ka, lumabas ka dyan at huwag kang puro salita. Tugon ni Fidel. Kaagad namang lumabas ang pinuno ng mga aswang. Isang normal na tao. Anong laban mo sa akin? Baka isang pitik lang kita eh. Huwag kang ang mangarap dyan. Wika ni Peter. Kasabay ng pagtawa ng napakalakas. Hindi na nagsalita si Fidel at walang pag-aalinlangang hinataw nito ng buntot pa ginahawak ang pinuno. Natigil ito sa pagtawa at nagulat sa ginawa ni Fidel. Sumenyas ito sa mga alalay at nagumpisa na ang madugong labanan. Dilabanan nila Faye ang mga kapwa nila aswang at walang sinanto. Samantalang si Fidel naman, palaging nakaalalay kay Faye at hindi niya ito hinahayaang mawala sa paningin. Habang si Mang Nasyo naman, walang pinalampas at lahat ay kinalaban. Napakarami nila pero huwag tayong susuko. Inumpisahan natin kaya dapat tapusin na natin hanggang dulo. Kung ito man ang kamatayan ko. Faye, tandaan mong mahal na mahal kita. Wika ni Fidel. Tao na umibig sa isang aswang. Malaking kalokohan. Sa palabas lang yan nangyayari. Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Iiwan ka din yan, Faye, kapag wala ka ng pambulag dyan. Tugon ng pinuno. Palibhasa kasi walang nagmamahal sa'yo kaya ganyan ka eh. Hindi mo alam ang tunay na pagmamahal dahil hindi mo yun naranasan. Wika ni Fidel na kinagalit ni Peter. Sinugod nito si Fidel ngunit laking pagtataka. Dahil may malakas na puwersang pumipigil sa kanya na makalapit sa binata. Kaagad tinapat ni Fidel ang Satur Coronado sa harapan ni Peter at napaatras ito. Mabilis na kumilos si Fidel at hindi ito nagsayang pa ng oras. Hinampas niya ng buntot page ang aswang at napasigaw ito sa sakit na naramdaman. Mabilis ding kumilos si Mang Nasyo. Nilapitan ito si Peter upang pugutan ng ulo. Ngunit dali-dali namang nakatayo si Peter. Kinalmot ang dibdib ni Mang Nasyo at mabilis na sumaklolo si Faye sa ama. Ngunit maging ang dalaga.
Nasugatan din ng aswang sa kanang braso. Sobrang lalim ng sugat na natamo ng mag-ama. Galit na galit si Fidel nang makita na nasugatan ang minamahal. Kaagad niya itong nilapitan at tinalian ng braso ni Faye para maibsan ang pagdurugo. Gamit ang mga dahon na dala ay tinapal yun ni Fidel sa sugat ni Mang Nasyo. Salamat Fidel sa pagsama sa amin dito. Pero kung gusto mo, iwan mo na kami. Hindi kita pipigilan dahil desisyon mo yon. Maaari mo rin isama ang aking anak at lumayo na kayo dito. Wika ni Mang Nasyo. Alam mo, Tay, hindi namin magagawa ni Fidel na iwanan ka dito. Kahit na umalis kami, hindi pa din kami tatantanan ng mga kaaway natin. Tugon ni Faye. Nang mga oras na yon, hindi makalapit ang mga kaaway dahil sa pananggalang na ginawa ni Fidel. Kailangan nating tapusin ang laban na ating sinimulan. At hindi ka namin papabayaan dito, Mang Nasyo. Sabay-sabay tayo na dumating dito. Kaya sabay-sabay din tayong aalis. Dagdag ni Fidel. Hanggang sa nawala na ang bisa ng pananggalang na ginawa niya. Kaya nagpatuloy ang mga ito sa pakikipaglaban. Kahit sugatan at nauubusan na ng lakas, patuloy lang sa pakikipaglaban ang tatlo. Kung ngayon man ang araw ng aming kamatayan, handa na ako basta sama-sama tayo mamamatay. Walang iwanan. Wika ni Faye. Napatango na lamang si Fidel. Unti-unting nauubos ang mga aswang. Ilang sandali pa, bigla na lamang dumating si Mang Leo. Grabe! Andito lang pala kayo. Ang layo nang narating ko kung saan-saan na ako napadpad. Teka, sugatan kayo ah. May dala akong mga halamang gamot. Tulungan mo ko, Fidel. Wika ni Mang Leo. Nagtaka pa ang binata dahil may mga kalaban na susugod sa kanila. Laking gulat ni Fidel nang hindi sila malapitan ng mga kalaban. Kaya kagad niyang tinulungan si Mang Leo na gamutin ang mga sugat ng mag-ama. Nang matapos na magamot ang mag-ama, nagulantang si Fidel nang tumayo si Mang Leo at walang habas na kinalaban ang mga aswang. Para bang wala itong pakialam kung sino ang tatamaan. Kaagad ding sumugod si Fidel at sa isang iglap. Naubos nila ang mga aswang at si Peter na lamang ang natira sa mga ito. Paano nyo nagawang ubusin ang kalahi ko? Sa tingin nyo, makakalabas kayo ng buhay dito sa aming kuta? Siyempre hindi. Hindi ko hahayaang makalabas kayo dito. Matapos yung ubusin ang mga kalahi ko, uubusin ko din kayong apat. Wika ni Peter. Kagad nitong inatake si Mang Nasyo na malubhana ang kalagayan. Hindi nila inaasahan na si Mang Nasyo ang aatakihin ito. Gayong kay Fidel ito nakatingin kaya hindi nila napigilan ang pag-atake ng pinuno. Sumugod si Faye. Ngunit sa lakas ni Peter, kagad itong tumalsik at nasalo ni Fidel. Samantalang si Mang Leo naman, kagad na inatake si Peter at hinampas niya ito sa likuran. Nabitawan niya si Mang Nasyo ngunit huli na ang lahat. Naghihingalo na ito nang makuha ni Mang Leo. Bantayan niyo ang aking anak. Huwag niyo siyang pababayaan.
Hanggang dito na lang siguro ang buhay ko. Wika ni Mang Nasyo hanggang sa nagsuka na ito ng dugo. Umiiyak na lumapit si Faye sa ama. Ama, huwag mo naman po sabihin yan. Magpakatatag po kayo para sa akin. Huwag niyo naman po akong iwan. Pakiusap. Wika ni Faye. Patuloy lang ito sa pagluha. Samantalang si Fidel naman ay kagad nilapitan ang patayo ng si Peter. Sinakal niya ito gamit ang buntot pagi at pinasikip. Pilit na tinatanggal ni Peter ang buntot pagi na nakasakal sa kanya. Ngunit nasusunog ito sa San Benito na suot ni Fidel. Samantala, sa galit ni Faye ay tumayo ito at kinuha ang sundang sa tagiliran ni Mang Leo. Kahit na napapaso ito dahil may basbasyon ng simbahan. Hindi yon ininda ng dalaga at sinaksak niya sa puso si Peter na ikinagulat ni Fidel. Ngunit hindi lamang doon na kontento si Faye dahil pinugot din niya ang ulo ni Peter. Nang walang pag-aalinlangan sa kanya binitawan ang sundang at napalhod na lamang. Nawalan na ng malay si Mang Nasyo sa kanlungan ng kumpare. Napayakap naman si Faye kay Fidel. Andito lang ako. Panigurado lalaban yan si Mang Nasyo eh. Magtiwala lang tayo sa kanya. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit. Wika ni Fidel. Bigla na lamang itong nawala ng malay. Nagulat pa si Faye nang bumagsak sa kanlungan ang binata. Saka lamang niya napansin ang sugat sa tagiliran ni Fidel. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating na ang mga kasamahan ni Mang Leo. Dinala nila sa ospital ang dalawa upang malunasan ang mga sugat ng mga ito. Pagkarating sa pagamutan, kaagad na inasikaso ang dalawa ngunit huli na ang lahat para kay Mang Nasyo. Dahil wala na itong pulso nang dumating sa ospital. Samantalang si Fidel naman, kinakailangan ng salina ng dugo at mabuti na lamang. Type O ang binata kaya kagad nakahanap ng kaparehong dugo ang mga doktor. Makalipas ang ilang oras, nailipat na ang binata sa maayos na silid. Kagad naman itong dinalaw ni Faye. Mabuti naman at gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi namin namalayan na meron ka palang sugat. Nag-alala ako sa'yo ng sobra eh. Wika ni Faye habang namumugto pa ang mga mata. Maayos naman ang pakiramdam ko. Teka, bakit ikaw lang ang dumalaw? Nasaan si Mang Nasyo at Mang Leo? Tugon ni Fidel. Natigilan naman ang dalaga. Hindi kagad ito nakapagsalita at umagos ang luha sa mga mata. Sa totoo lang, Fidel, wala na si tatay. Hindi na siya umabot pa dito sa ospital. Kaya nga wala si Ninong dahil inaasikaso niya ang burol ni tatay. Wika ni Faye. Hindi makapaniwala si Fidel sa balitang narinig. Kaagad namang dumating ang mga doktor at matapos ang ilang pagsusuri, pinayagan ng makalabas ng ospital ang binata. Labis na kalungkutan ang naramdaman ni Fidel nang masilip niya ang ataol ni Mang Nasyo. Sobrang bigat. Naging ama na ito sa kanya at naging pamilya. Gayunpaman wala silang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan.
Nang mailibing si Magnasio, nagsimula ng bagong buhay ang dalawa at nagsama sa iisang tahanan. Hindi man naging madali ang kanilang pinagdaanan. Nalampasan nila ang pagsubok ng magkasama. Ngunit gaya ng sinasabi ni Peter, hindi nagtagal ang relasyon ng dalawa dahil pinaghiwalay din sila ng tadhana. Namatay si Faye sa sakit sa puso ng edad 40 anyos. Hindi din sila nabiyayaan ng anak dahil ayaw ni Faye na magdusa ang kanilang magiging anak gaya niya. Sa kasalukuyang taon, meron ng sariling pamilya si Fidel. 2 ang anak at masayang namumuhay. Dala ang nakaraan na hindi malilimutan.